Kinahasa po ako ni Don Simon. Tinawag niya po ako dito sa kwarto niyo para magmasahe. Walang hiya ka talagang babae ka? Sinasabi ko na nga ba tinatraidor mo ko. Pinagtataksilan mo ko, kaya mapapatay kitang taksil ka! Mapapatay kita! Ang ibig kong sabihin, dito ko itatali ang nahuli naming hayop na siyang pagpipiestahan namin mamaya. Maliligayahin kita. Ako na lang ang mahalin mo. Wala ka nang uuwi ang bahay dahil pinalayas ka na nito na hindi ba? Oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa totoong kwento ng buhay, padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang ang mga tuuhang sangkot ay mapangalagaan. Magandang araw po, Dark Shadow. Nakilala ko si Anton sa mall habang namimili kami ng sapatos. Gwapo siya. Maganda ang dalahan. Madalas akong inaaya ng mamahaling restaurant. Inakala kong may matatag siyang trabaho at maraming pera. Napaibig ako ng gusto sa kanya. Lagi kong ipinagmamalaki si Anton sa pamilya ko. Sinabi ng mga magulang ko na daling ko siya sa bahay para makilala nila. Natuwa naman si Anton. Formal na bumisita sa amin. Ipinakilala ko siya sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko na rin. Nang mga sumunod na araw, niyaya niya rin ako para ipakilala rin sa kanyang pamilya. Natuwa ako kasi naniniwala ako na totoo nga ang pagmamahal niya. Pero sa halip na sa bahay nila, sa bahay ng pinsan niya kami dumiretso. Huli na nang malaman ko ang plano niyang itanan ako. Nadala na rin ako ng kapusukan ko. Sa unang gabi ng aming pagsosolo, naganap ang hindi dapat mangyari. Talaga bang pakakasalan mo ako, Anton? Oo naman. Yayayain ba naman kitang magtanan kung hindi pa ako handa mag-asawa? Pwede ka namang mag-asawa kahit hindi mo mapakasalan ng babae. Ano ka ba? Balihanin mo natin to, sinisira mo. Balik nga ulit. Balik nga. Bango-bango mo. Natatakot kasi ako Jack, na magagalit ang mga magulang ko kapag nalaman na nakipagtanan ako sa iyo. Pwede ba? Saka na natin isipin yan kapag nandyan na. Sa ngayon, magpapagalan mo to. Anton! Hindi ako magsasawa ang kinig ka, dali. Anton! Tinanggap ko ang ginawa ni Anton dahil mahal ko siya, Dark Shadow. Pagkatapos ng 2 linggo, umuwi kami sa bahay ng mga magulang ko. Kahit hindi sang-ayon, pumayag na rin sila. Kaagad na napag-usapan ang aming kasal. Ikinasal kami ni Anton. Masaya ako sa unang 3 buwan, pero hindi nagtagal. Napansin ko ang pagbabago niya. Walang permanenteng trabaho. Kahit graduate pa siya ng kolehiyo, wala rin siyang ipon. Lagi kaming nag-aaway dahil sa pera. Naisip ko, nagkamali ako. Black sheep pala siya ng kanilang pamilya. Hindi ko lang nalaman kaagad. Eto na naman ang hihain mo. Sardinas ang ulam. Hindi ka pa nagbibigay sa akin ng pera Nangangatuwiran ka pa Alam mo naman pala na hindi ako nagbibigay ng pera. Bakit hindi ka nagdelensya? Nang sa ganon may pakinabang ka naman. Anton! O ano? Tatayo ka na lang ba dyan, ha? Saan ako pupunta? Di saan pa? Maghanap ka na mauutangan mo.
Wala pa akong kilala dito. Eh di magpakilala ka, problema ba yon? Anton naman, ano bang nangyayari sa'yo? Tila ba nagbago ka na? Nagdadrama ka pa. Ang mabuti pa, pumunta ka doon sa tindahan ni Beth. Bakit na naman? Di ba't kaibigan mo yan? Eh di sa kanya ka mangutang. Anton, hindi ganitong buhay ang ipinangako mo sa akin. At anong buhay ang inaasahan mo sa akin, ha? Marangya? Alam mong hindi mangyayari yun. Dahil wala akong matatag na trabaho. Pero tapos ka ng kurso. Pwede kang maghanap ng trabaho. Ako maghahanap ng trabaho? Ha? Para kanino? Para sa'yo? Anton, Hindi ako magbabanat ng buto para lamang ipalamon sa isang babae. asawa mo ko. Hindi ako ibang tao. Yun na nga eh, asawa lang kita. Hindi kita kadugo, kaya bakit ako magbabanat ng buto para maipakain lang sa isang taong hindi ko naman kaano-ano? Okay, sige. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Pero sana naman, eto, kadugo mo. Bigyan mo ng kinabukasan. Ano? Buntis ako. Oy babae, wag mo nga akong tuturuan kung anong gusto kong gawin. Kung hindi mo kaya magpakaasawa, magpakaama ka naman. Ewan ko sa'yo, ang dami mong drama sa buhay mo. Diyan ka na nga! Anton! Bumalik ka rito! Anton! Nasaktan ako sa sinabi ni Anton. Napilitan ako maghanap ng trabaho. High school graduate lamang ako kaya sales lady lang sa maliit na grocery store na malapit sa palengke ang napasukan ko. Mahirap man, pero pinagtiyagaan ko na lamang ang maliit na sahod para may maipon ako para sa aking ipinagbubuntis. Bakit ngayon ka lang? Hindi ka agad nagsarang tindahan. Anong hindi agad nagsara ang tindahan? Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi kita ginagawang tanga. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Nagsasara ang tindahan ng eksaktong oras. Kaya huwag mo kong sabihan na hindi agad nagsara ang tindahan. Nagsidatingan kasi yung maraming customer. Kaya hindi kami kaagad nakapagsara. Huwag mong bilugin ang ulo ko ha. Alam ko ang tindahang pinasukan mo. Eksatong alas 7, laging nagsasara yun. Dahil alas 6 pa lang, wala ng customer. Yun na nga eh. Biglang nagkaroon ng customer. Sunod-sunod ang datingan ng mga customer. Kaya hindi agad kami pinaalis. Sinungaling! May lalaki ka no? May Wala! lalaki ka! Ha? Ano ba? May lalaki ka! Wala nga! Aminin mo, may lalaki ka! Rico, ano Umamin ba? ka! Nasasaktan Hindi ka ako! aamin ha? Hindi ka aamin ha? 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 Hindi ka aamin? Talagang masasaktan ka kung patuloy ka magpapakita Wala nga sa lalaki akong mo! lalaki! Anong wala? Patikim pa lang yan ha? Dahil oras na makita ko kayo ng lalaki mo, papatay ko kayong dalawa! Ang pagseselos at pananakit niya sa damdamin ko ay naging pisikal na pananakit. Araw-araw kaming nag-aaway. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong sinasaktan. Minsan naisip kong umuwi na lang sa amin. Pero dahil mahal ko siya, Dark Shadow, hindi ko magawang isumbong ang pananakit niya sa akin dahil natatakot akong balikan siya ng kuya ko. Tanging kay Beth ko lang na ilalabas ang kalbaryong nararanasan ko sa piling niya. Si Beth, bago kong kaibigan, may-ari ng tindahan na malapit sa bahay namin. Asawa ko pa rin si Anton, kahit anuman, pinagsama pa rin kaming dalawa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Lagi kong sinasabi kay Beth, kapag sinasabihan niya ako na iwanan ko na si Anton, mabait naman si Beth sa akin, kaya nasasabi ko sa kanya ang mga hindi ko nasasabi sa aking pamilya.
Tao po? Ay, Tao po? boses ni Beth. Sandali lang, nandyan na! Ah, Beth, ikaw pala, napasyal ka. Day off mo, hindi ba? Hindi mo ba ako papapasukin? Halika, pumasok ka. Ano na naman ba yung tinatakpan mo sa mukha mo? Wala to. Anong wala? Sinaktan ka na naman ng magaling mong asawa, no? Ay ano, may black eye ka na naman? Huwag mo nilang pansinin to. Eh bakit ba naman kasi? Ayaw mo pang iwanan yung asawa mong basagulero? Nagalit lang naman kasi sa akin. Ikaw naman kasi eh. Pinagtitiisan mong Anton na yun. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Hindi ka na papuntahin dito. Bakit? Nandito ba siya? Wala. Pero baka biglang tumating, di marinig ka pa. Sige na, maupo ka na. Bakit kasi tinitiis mong pambubugbog sa'yo ng walang hiyang Anton na yun, ano? Alam mo kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na yun. Asawa ko si Anton. Ganon? Asawa ka niya. Eh siya, asawa pa bang turing sa'yo? Eh hindi porke asawa mo hahayaan mo na lang na bugbugin ka. Nagawa niya lang yon dahil sa selos. Eh pwede naman siyang magselos nang hindi ka binubugbog. At saka isa pa, hindi ba't buntis ka? O paano na lang kung nakunang ka dahil sa pambubugbog niya? Huwag na nga natin pag-usapan yan. At sino naman ang gusto mong pag-usapan natin? Yung pinsan kong gwapo. Hoy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mamaya may makarinig sa'yo. Isumbong pa kay Anton. Eh di hayaan mong maparating kay Anton Para ano? Para bugbugin na naman ako ng asawa ko. para matakot ang asawa mo na mayroong ibang may gusto sa'yo. At po pwede mo siyang iwanan anumang oras. Kaso nga, mahal ko si Anton. At wala akong planong iwan siya. Dahil asawa ko na siya. At magkakaanak na kami. Bahala ka nga sa buhay mo. Ay, siya nga pala. Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo? Mag-aapat na buwan na. Kaya nga iwanan mo ng Anton na yon at mayroon naman akong pinsan na sasalo sa'yo dyan sa pagbubuntis mo. Ewan ko sa'yo. Teka nga, ano bang dahilan at nagpunta ka rito? Eto nga pala. Pinabibigay ito ng pinsan ko. Ano yan? Parang kwintas? Oo, gusto sana niyang ibigay sa'yo to Kaso, ayaw mo namang papuntahin dito sa bahay niyo. Hindi nga pwede. Dahil napakasiloso ni Anton. Kaya ibalik mo yan sa pinsan mo. Baka maging dahilan pa yan pagsiselos ni Anton. Bahala ka nga. Teka, gusto mo bang magpalamig? Magpalamig. Oo, ang init kasi ng panahon Gusto ko sanang kumain ng halo-halo. Kaso, wala naman akong kasama. Kaya naisip kitang yayain. Total, wala pa naman si Anton. Ha? Huwag kang mag-alala, ililibre kita. May tindahan si Beta. Sa madalas kong pagbili doon ay naging kaibigan ko na siya. Palakwento kaya nakagaanin ko na ng loob. Madalas niya akong yayain sa palengke, nililibre niya ako. Sumasama naman ako dahil nakatitipid ako ng merienda. Nang papasok na kami sa fast food, tumunog ang cellphone ko. Si Anton, gaya ng dati. Tinatanong kung sino ang aking kasama. Napapanatag lamang ang kanyang loob kapag si Beth ang kasama ko. Laging nakakaangil si Anton kapag kausap ako. Walang ibang bukang bibig kundi pera at pagkain. Isang gabi sa kwarto, narinig ko may kausap si Anton pero hindi ko na lamang pinansin dahil pagod at antok na ako. Ano? 3,000? Bingi ka ba? Sinabi ko ng 3,000 Magbibingi-bingihan pa.
Anong gagawin mo sa 3,000? Di ano pa ngunguyain ko? Ha? Ano ka ba? Tinatanong kita ng maayos. Sumagot ka ng maayos. Paano kasi tatanungin mo pa ako kung anong gagawin ko sa pera? Ano pa nga ba? Ano pa bang pwede kong gawin sa pera? Di gagastusin. Akin na yung 3,000 mo. Ano ngang 3,000 ang ibibigay ko sa'yo? Hindi ka naman nagbibigay sa akin ng Ba't pera. kailan ka pa natutong sumagot-sagot sa akin, ha? Gusto mo na naman yatang mabugbog, ha? Sige, ibigay mo na sa akin ang 3,000. Ano ngang 3,000? Hindi pa nga kami sumasahod. Di magdilensya ka! Anton, ano ka ba? Aanhin mo bang 3,000? Bakit mo ba kasi tinatanong? Bibigyan mo ba ako o malilintikan ka na naman sa akin, ha? Alam mo namang aking senas ang sahuran namin. Di umutang ka sa kaibigan mong si Beth. Anton, Sige na, lumabas ka na habang naririyan pa sa Beth sa tindahan. Mamaya, hindi mo naman dadatnan yan. May dadahilan mo na naman na lumabas na yun. sumusobra ka na. O ano, magdadrama ka? Sige, right camera action. O ano, action na. Sige, lumabas ka na kasi ng bahay na makautang ka na. Lumabas ako ng bahay para umutang kay Beth. Pinautang niya ako ng 3,000 piso. Ibinigay ko kay Anton, pero hindi niya sinabi sa akin kung saan niya gagamitin. Nagmistula akong padre de pamilya. Inako ko ang responsibilidad na dapat ay ginagawa ni Anton. Isang araw, niyaya na naman ako ni Beth na magmerienda sa bayan habang papunta kami sa fast food. Daling? Oh, Insan! Jerry, ikaw pala. Oh, Insan, naririto ka rin pala? Oh, ang sarap naman ng kinakain nyo. Baka gusto mong dagdagan tong order naming halo-halo ni Daling. Oo ba? Ano pa bang gusto nyong kainin? Nako, tama na tong halo-halo. Busog na ako. Ipagbalot mo na lang kami ni Daling ng pansit gisado. Nako, ikaw na lang ang magpabalot. Tama na sa akin tong halo-halo. Okay lang yun. Para hindi ka na magluto pag uwi mo. Tama. At habang hinihintay natin ang order mong halo-halo at ang pansit gisado, ayun no, magpabili ka dun sa bata ng manggang hilaw. Ha? Manggang hilaw? Bakit? Buntis ka ba, Insan? Sino nga ma? Bakit hindi mo pa ipinakikilala sa akin ang magiging bayaw ko? Tange, hindi ako ang buntis no, kundi itong si Daling. Ha? Buntis ka na pala? Oo, buntis na ako. Talaga? Ilang buwan na? Mag-aapat na buwan na. Sige. Iwanan ko lang muna kayo saglit Kung ganon at magpapabili lang ako ng manggang hilaw. Ang laki talaga ng tama sa'yo ng pinsan ko, Daling ha. Beth, sa ibang babae mo na lamang ireto ang pinsan mo. Marami namang dalaga dyan. Paano yun? Ikaw ang kursunada niya. Kung kursunada niya ako, bakit parang natuwa pa siya nung sinabi kong buntis ako? Ha? Oh, hindi ka nakasagot. Siyempre. Ano ka ba naman, Daling? Siyempre masaya siya para sa'yo. Oh, ayan na pala siya Ang bilis naman niya. Baka nautusan na yung bata na bumili ng manggang hilaw. Oh, wala pa ba yung order kong halo-halo at yung pinabalot nating pansit gisado? Wala pa. Total, naubos ko na tong kinakain ko. Ano kaya kung mauna na akong umuwi sa inyo? Ha? Hoy, Daling. Iiwan mo kami ni Jerry dito. Tsaka yung pansit gisado mo. Wala pa. Baka kasi maunang umuwi si Anton. Lagot na naman ako doon. Hayaan mo na si Anton. Naririto naman ako Alam mo, kayong dalawa, nakakahalata na ako sa inyong dalawa Para sabihin ko sa inyo, mahal ko si Anton dahil asawa ko siya. Ay, oo na, sige na. Magpakamartir ka sa basagulero mong asawa. Tama na, pinsan. Lalo mo lang pinasasama ang loob ni Daling Oh, ayan na pala yung waiter. Dala na yung halo-halo at yung pinabalot nating pansit gisado.
Nagsimula na ngang magpahiwatig ng interes sa akin si Jerry. Kaya lang, medyo nagtataka ako. Dahil sa halip na malungkot ay parang natutuwa ito nang malamang buntis ako. Ganun pa man, hindi ko ito binigyan ng pansin. Nang ibinigay ang order ng aming pansit gisado, nagpaalam na ako na mauuna sa kanilang dalawang ni Beth. Subalit, pinigilan nila akong dalawa, kaya't natagalan ako. Mabuti na lamang, wala pa sa bahay si Anton nang dumating ako. Papahiga na sana ako noon nang marinig ko ang galit na namang boses ni Anton. Daling! Daling! Walang iya ka, babae ka? Anton, Ha? ano ba? Kararating mo lang galit na galit ka na naman. Nagmamaang-maangan ka pa, ha? Halika nga dito! Halika Ano dito! ba? Halika! Natalo ka siguro sa sugal. Kaya sa akin mo ibinubunta ng pagkatalo mo. Huwag mong ibahin ang usapan! Ano to? Ang alin? Ha? Ano to? May lalaki ka, ha? Walang hiya ka? Sinasabi ko na nga ba, tinatridor mo ko, pinagtataksilan mo ko? Walang Wala hiya ka, akong mapapatay lalaki. kita! Anong wala? Ha? Ipagkakaila mo pa? Wala nga. Sino bang makatindi lang nagsabi niyan sa'yo? Makatindila! Heto! Tingnan mo. Sino yan, ha? Sino ang dalawang yan? Sino? Si Jared ako. Nasa screen ng cellphone. Oh, hindi ba ikaw yan? Hindi ba ikaw yan? Anton, oo ako nga yan pero kasi... Pero ano? Kailan ka pa nakikipagkita sa lalaking yan, ha? Kailan pa? Ako nga yan! Pero mali ang iniisip mo. Nagkakamali ka ng akala. Magpapalusot ka pa, ha? Ngayon, umamin ka sa akin. Kailan ka pa nakikipagkita sa lalaki na yun, ha? Kailan pa? Hindi ako nakikipagkita kay Jared. Sinungaling! Ipagkakaila mo pa, ha? Samantalang kitang-kita na nga ang ebidensya. O ano, ha? Magkakaila ka pa? Hindi ba't sapat na yan nakuha na litrato na nasa cellphone ko? Nakuha ang kami ng litrato sa loob ng restaurant. Magkasama kayo ng lalaking yun. Tapos ipagkakaila mo pa, ha? Anton, Ha? oo, naroon nga si Jerry. Pero kasama ko si Beth. At si Beth talaga ang kasama ko. Nagkataon lang na dumaan si Jerry sa restaurant na yun. Lagi mo na lang idinadahilan ang bet na yun. Yun naman ang totoo eh. Bakit hindi mo tanungin kung sino man ang kumuha ng litratong yan? Kung sino ang kasama namin? Yan ang ebidensya ng pagtataksil mo. Ipagkakaila mo pa. Samantalang kitang-kita na magkasama kayo ng lalaking yon. Nagkataon nga lang na nakita namin si Jerry. Nagkataon na ko kayong dalawa! Nagkataon! Ikaw na babae kang malandi ka, ha? Hindi ka amin, ha? Talagang masasaktan ka sa akin. Masasaktan ka talaga dahil malandi ka, ha? Ito tatandaan mo, ha? Sa susunod na mababalitaan ko na nakikipagkita ka uli sa lalaking yun, papatayin kita! Sinaktan uli ako ni Anton ng gabing yun. Ayaw ko sanang lumabas dahil kita pa ang nangingitim na pisngi ko. Pero napilitan akong lumabas para umutang sa tindahan ni Beth. Bago pa ako makabili, nakarinig na ako ng seryosong pag-uusap sina Beth at Jerry. Galing mo talaga, pinsan. Oo naman. Ako pa ba? Basta yung komisyon ko wag mong kalimutan. Bakit? Kailan pa ba ako sumablay sa pagbibigay sa'yo ng komisyon? Siya nga pala. Paano mo nagawa nasa loob tayo ng fast food? Bakit naman? Wala bang ibang tao na pwedeng kuhaan kami ng video?
Sa bagay, sa dami ng pera mo, kayang-kaya mong umupa ng photographer. Siya nga pala, wala ka bang narinig kagabi? Hindi ba sila nag-away? Yun na nga sanang iti-text ko sa'yo eh. Ang pag-aaway nila, pero heto, bigla ka namang sumulpot. Ang ibig mong sabihin, nag-away na naman silang dalawa? Oo, kahit mabuti naman at naririto ka, masisingil na kita. Oo, walang problema. At dadagdagan ko pa yun sa oras na mapasakamay ko na siya. Kaya lang, maisa sa katuparan mo kaya ang plano mo? Oo naman, sa tulong mo. Lalo na ngayon at nalaman kong buntis pala siya. Seryosong nag-usap ang magpinsan. Bagamat narinig ko ang usapan nila, hindi ko na pinansin kasi hindi ko naman ugaling makinig sa usapan ng iba. Napansin kong pumasok si Jerry sa loob ng bahay ni Beth. Lumabas naman si Beth sa tindahan nang marinig ang tawag ko. Oh! Darling? Grabe ka naman. Para ka namang nakakita ng multo. Kanina ka pa ba dito? Oo, Narinig mo bang pinag-usapan namin ni Jerry? may narinig ako. Pero hindi ko naman naiintindihan ang pinag-uusapan nyo eh. Isa pa, hindi ko ugaling makinig ang usapan ng iba. Kung ganun, Teka, ano nga bang pinag-uusapan nyo? Parang seryosong-seryoso kayo ah. yun ba? Naku, wala yun. Paano kasi, nirereklamo lamang niya yung isa kong pinsan. Siya nga pala. May bibilhin ka ba o... Oo, uutang. Pasensya na kung uutang niya naman ako ah. Sa makalawa pa kasi yung sahod. Ito naman kung magsalita. Akala mo kung sinong another? Sino pa nga bang magtutulungan kundi tayo na magkapitbahay? Give and take, ika nga. Bakit hindi ka na lang humingi sa asawa mo? Hihingi ako sa asawa ko? Siya pa nga ang humihingi sa akin eh. Siguro, sa pagkakataong ito, ay may maibibigay sa'yo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ba niya sinasabi sa'yo? Ang alin? Nanalo sa sugal si Anton. Ano? Nanalo sa sugal si Anton? Ang ibig sabihin, nagsugal na naman siya. Oo, matagal na. Kung ganon, nagsusugal uli siya. Oo. At sabi pa nga nung bayaw ko na isa ring sugarol, nanalo daw talaga si Anton ng 20,000. 20,000? Oo. Teka. Bakit parang hindi mo alam na nanalo ang asawa mo? Wala naman kasing sinasabi sa akin eh. At saka, akala ko tumigil na siya sa pagsusugal. Matagal nang nagsusugal si Anton at nanalo siya ng 20,000. Kaya pala kinukulit ako ng pera. Hindi man lang sinabi sa akin na nanalo siya. Oo, kaya't humingi ka rin sa kanya ng pera. Walang iyang yun. Malamang, isusugal niya ulit yung perang yun. Tama ka dyan. Kaya't bago niya pa ito maipatalo sa sugal ulit, humingi ka na rin sa kanya. Para kahit papano maibalik sa'yo ang mga perang kinuha sa'yo. Kinumpronta ko si Anton nung umuwi siya. Inamin niyang nagsugala pero hindi umamin na nananalo sa sugala. Gustong gusto ko na siyang sumbatan pero naisip kong wala namang patutunguhan kung aawayin ko siya sa pananakit niya. Pikit mata ko na lamang na nilunok ang lahat. Naging kawawa ako sa piling ni Anton. Madalas ay hindi ako umiimik. Kahit may gustong tanungin,
sinasarili ko na lamang dahil alam kong nagsisinungaling lamang siya kung kukulitin ko. Kaya't kahit may ibang bagay sa isip ko, hindi ko na lamang binibigyan ng pansin, lalo na ang katanungang usapan ni na Jerry at Beth. Isang gabi, ilalak ko na sana ang pintuan dahil hindi pa dumating si Anton. Nagulat ako nang nasa pintuan na si Jerry. Jerry, Nagulat ka, no? talagang nagulat ako. Anong ginagawa mo dito sa may pintuan ng bahay namin? Masyadong mainit ang panahon. Hindi tuloy ako makatulog. Kaya pumunta ka dito sa bahay? Dahil hindi ka makatulog? Oo eh. Bakit hindi ka pumunta dyan sa bahay ng pinsan mo? Inaantok raw siya eh. Teka, masama bang bisitahin ka? Kung dalaga ako, walang problema. Kaso may asawa na ako. Isa pa siloso yun. Mahal mo ba talaga ang asawa Ano mo? bang klaseng tanong yan? Siyempre mahal ko yun, asawa ko yun. Siya nga pala, may sasabihin sana ako sa'yo. Huwag mong masamain. Ang alin? Kung pwede, tigilan mo ng pagpunta-punta dito sa bahay. Ipinagtatabuyan mo ba ako? Hindi kita pinagtatabuyan. Pero may asawa na ako. Wala man tayong masamang ginagawa. Mag-iisip pa rin ng hindi magandang taong makakakita sa atin. Lalo pat gabi na. Sige, kung yan ang desisyon mo, igagalang ko. Pasensya ka na. Wala yun. Siya nga pala. Kumusta na yung bata sa tiyan mo? Eto. Gumagalaw-galaw. Mabuti naman kung ganun. Darling, Ano? hanggang kailan ka magtitiis sa pananakit sa'yo ng lalaking yun? Hanggang kailan? Jerry, pasensya ka na ha. Pero kailangan mo nang umalis. Baka biglang dumating ang asawa ko. Magagalit na naman yun. Baka pati ikaw madamay pa. Oh, ay, si Anton! Daling! Anton! Walang hiya ka! Sinasabi ko na nga ba't may lalaki ka? Anton! Kasi... Ang lakas talaga ng loob yung dalawa. Dito pa sa harapan ng pamamahay ko! Sandali lang! Magpapaliwanag ako! At anong ipaliliwanag mo sa akin, ha? Anong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo sa akin? Anton! Pare, Isa ka ba? magpapaliwanag ako. Huwag kang magpaliwanag! Huwag Mali ang kang iniisip mangialam mo. dito! Ikaw ha, pinagtataksilan mo na nga ako. Dito pa talaga sa mismong bahay ng pinsan ko! Walang kasalanan si Daling. Nag-uusap lang naman Sinabi na huwag kang makialam eh! Anton! Ano? Tumigil ka na! Eto Ano pa! ba? Tama na yan! Walang hiya ka! tama na! Ang kapal na mukha mo! Heto pang namapangin sa'yo! Tumigil ka na! Ano ba? Seryoso ba? Tigilan niyo na yan! Tama na! Tigilan mo na siya, Anton! Ano ba? Ano? Kinakampihan mo pa talaga ang lalaking yan? Heto po! Anton! Tama na, parang awa mo na! Tigilan mo na siya! Tigilan mo na si Derry! Ipagtatanggol mo ha? Halika Ano rito! ba? Balanti ka babae ka! Bitiwan mo ang buhok Dito ko! sa loob ng Nasasaktan bahay! ako! Dito tayo sa Anton, loob! ano ba? Dali yan! Dito Anton, tayo! ano ba? Dito tayo sa loob ng bahay! Nasasaktan ako! Wala akong pakialam kung masaktan ka! Ganon, ha? Nasasaktan ka, ha? Etong bagay sa'yo! Eto pa! Tigilan mo siya! At ako ang harapin mo! Plano mo ba talaga magbida-bida? Ang lakas ng loob mo! Pare, Tinutukan mo ako ng baril. Oh! Hindi ako magdadalawang isip na iputok sa'yo kung tatangkain mong lumapit sa asawa ko. Anton, ibaba mo yung baril. Anton, ibaba mo, parang awa mo na. Ibaba mo. At magsuntukan tayo ng mano-mano. Ikaw na matapang ka. Inamin mo ba talaga na kalago yung mga asawa ko? Hindi ko kalaguyo si Jerry. Kaibigan ko lang siya.
Jerry, pakiusap. Umalis ka na rito. Umalis ka na. Sige na. Oo, aalis ako. Pero babalik ako. Ano? Gusto mong habulin ang kalaguyo mo, ha? Sige, habulin mo. Hindi ako nagtataksil sa'yo. Wala kaming ginagawa ni Jerry. Walang ginagawa, ha? Ginagawa mo kong tanga? Harap-harapan, oh! Sige! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Talagang papatayin kita kaysa maging maligaya kayong dalawa ng lalaki mo! Anton! Anton! Natigil ang pananakit sa akin ni Anton ng mga sandaling yun dahil sa pagtawag ng pamilyar na boses. Iniwanan ako ni Jerry. Hinanap ang lalaking dumating. Pamilyar ang boses ng lalaki. Sa tansya ko, 50 anyos. Bagamat narinig ko ang boses nila, hindi ko naintindihan ang pinag-uusapan nila. Maya-maya pa'y naramdaman ko na ang papalapit ng mga yapaka. Ayan siya. Kunin niyo. Anton, Maganda pala ang asawa mo. Ikinagagala kitang makilala, Mrs. Kunin mo na siya. teka. Anong ibig sabihin nito, Anton? Wrong timing yata ang pagdating ko. Siya nga pala, Anton. Baka naman pwedeng ipakilala mo muna ako sa asawa mo. Pasensya na. Mali nga ang timing ng pagdating mo, Don Simon. Siya nga pala. Siya ang asawa ko si Daling. Daling, si Don Simon. Yung may-ari ng palaisdaan dito sa atin. Ikinagagala kitang makilala, Daling. Ikinagagala ko rin po kayong makilala, Don Simon. Paano yan? Isasama ko ng asawa mo. Ho? Isasama? Oo, sige na. Kunin nyo na. Teka, hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin? Anong isasama? Anong kukunin? Sino kukunin ninyo? Sino pa? E di ikaw. At bakit? Kesa naman mapatay kita, mas mabuti pang lumayo ka na lang dahil ayaw na kitang makita. Ano bang ibig sabihin nito? Ha, Anton? Naghahanap lang yan ng tagaluto sa bahay si Don Simon. Inirekomenda kita sa kanya. Pero may trabaho ako. Ipinagmamalaki mo ang trabaho mo, nakakarampot ang sahod? Ang minamaliit mong sahod ko, siyang nagpapakain sa'yo. O talagang ihiyain mo ko sa harapan ng bisita ko? Ha? Anton, huminahog ka. Ang ganda ng asawa mo. Kawawa naman ang asawa mo. Hindi dapat sinasaktan ng babae, dapat minamahal. Ginagalit ako ng babaeng ito eh. Sige na, Don Simon. Isama nyo na ang babaeng yan. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya eh. Mabuti pa, sumama ka muna sa akin habang nagpapalamig itong asawa mo. Ay, pero hindi ko naman po. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo ha. Sumama ka na kay Don Simon bago pa kita mapatay! Hindi ko man lubusang naiintindihan ang nangyayari. Sumama rin ako kay Don Simon. Mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Naisip kong makatutulong sa aming dalaw ni Anton kung magkalayo kami pansamantala. Tamang-tama dumating si Don Simon. Naghahanap ng tagaluto. Ayon sa kanya, bumalik na sa ibang bansa ang asawa niya. Pumayag ako. Dahil bukod sa
makapagpapalipas ako ng sama ng loob kay Anton. Hindi ako masyadong mahihirapan. Tagaluto lang naman kasi. Meron na siyang tagalinis ng bahay at tagalaba ng mga damit. Pareho ding stay out. Mag-isa lamang sa bahay si Don Simon, kaya laging malinis ang bahay nila. Retirado rin kasi, kaya madalas ay nasa bahay lang. Kaya nang sinabi niyang tagaluto lang ako, agad akong pumayag at sumama kay Don Simon. Nang gabing yun, ipinagluto ko ng hapunan si Don Simon. Natuwa ako. Nagustuhan niya ang lasa ng mga niluto ko. Daling, mukhang mapapataas ang palaeste ang sahod mo. Ho? ang sabi ko, madaling tataas ang sahod mo. Agad-agad? Oo. Mag-iisang linggo pa lang po ako rito. Masarap ka kasi magluto. Ha? Mabuti naman po at nagustuhan ninyo ang lasa ng luto ko. Siya nga pala, mabutit na titiis mo ang trato sa'yo ng asawa mo. Ho? Don Simon? Nasaksihan ko ang paninikaw at kamuntik niya ng pananakit sa'yo. O hindi pala ako dumating, baka malabis na ang sinapit mo sa kanya. Siloso po kasi ang asawa ko. Wala siyang kwentang asawa. Biruin mo, pinalayas ka. Nadala lang naman po ng selos. Kaya siya ganon. So, ibig mong sabihin na uuwi ka pa rin sa bahay ninyo. Pinalayas ka na nga, hindi? Susunduin din po ako noon, Don Simon. Ibig bang sabihin nun ay babalikan mo pa rin ang Anton na yun? Mag-asawa po kami ni Anton. Sa mata ng tao at sa poong may kapal. Mag-asawa kami. Kahit sinasaktan ka. Sinasaktan nga po ako ni Anton, Don Simon. Pero mag-asawa pa rin po kami. Magsasama kami kahit sa anumang sitwasyon. Bahala ka na sa buhay mo kung gano'n. Teka. Tawagin mo yung driver. Mamimili tayo ng mga damit mo at dumito ka muna sa bahay, ha? Mukhang mabait si Don Simon. Kaya napanatag ang loob ko kahit hindi ko pa talaga kilala ang Don. Samantala, sa bahay ay inuwi ng aking biyenan si Anton dahil lasing ito. Ay, ano ka ba namang lalaki ka? Kung kailan ka nag-asawa, saka ka naman natutong uminom ng alak. Paano naman kasi pinapalit ako ng manugang niyo? Hoy, Anton! Matinong babae yung asawa mo! Alam mo, Tino? Ha? Nakikipagtagpo sa lalaki niya. Kailan mo ba aalisin yung ugali mong yan? Abay, napakasiloso mo! Talaga namang ipinagpalit ako sa ibang lalaki ng asawa ko eh. Kilala ko ang asawa mo. At mas kilala kita dahil bata ka pa, abay siloso ka na! Mahal na mahal ko ang asawa ko yun eh, pero pinagpalit niya ako. Ay, nako, tumigil ka. Tingnan mo nga tong bahay. Ang gulo-gulo. Ni hindi mo man lang matulungan ang asawa mo. Siya na nga itong naghahanap buhay. Sa kanya mo pa iniaasang gawain dito. Hindi ka na nahiya. Bakit kasi ayaw niyong maniwala sa akin? Na nakikipagtagpo sa ibang lalaki magaling yung manugang. Anak, kung nanlalaki yung asawa mo, mga tao sanang magsasabi sa akin. Baka nakakalimutan mo. Halos ka mag-anak natin yung mga nakatira rito. Ang hirap sa inyo na eh. Mas kinakampihan niyo yung babae niyo kaysa akin na anak niyo. Ako na anak niyo. Ako dapat yung kinakampihan. Hindi ko kinakampihan si Daling. Ang sinasabi ko lamang Sige na, kampihan niyo na. Ipagtanggol niyo na. Ayan! Diyan ka magaling ang magselos nang wala sa lugar. Abay, pati asawa mo, pinagsisilosan mo.
Lahat na lang pinagsisilosan mo! Di siya na ang anak ninyo, hindi na ako! Ay, dako, ewan ko sa'yo. Ay, teka nga't aayusin ko tong bahay nyo. Abay, ang kalat-kalat. Hindi ka man lang makapagwalis gayong nagtatrabaho ang asawa mo. Eh, paano na lang kung hindi na umuwi ang asawa mo? Ay, paano ka? Anong mangyayari sa'yo kung ganon? Maraming babae dyan! Ay, dako! Ikaw naman, oo. Bakit ang sinisisi nyo na, ha? Ano naman na isusumbo nyo sa babae niyo? Oy, magaling na lalaki. Bago pa ako pumunta dito, nag-text na sa akin ang asawa mo. Pinapalabas mo pang naglayas. Eh, ikaw tong nagpaalis sa kanya dito sa bahay para lang magtrabaho doon kay Don Simon. Balang babae siya. Ako, pasalamat ka. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Sige na! Kampiyan nyo pa! Ay, nako, kung hindi lang kita anak, baka iniwan na rin kita. Bang pinakain sa ng babae yun! Akin nyo lang, kinakampiyan. Ay, siya na nga itong nagtataguyod ng pamumuhay nyo. Nagawa mo pang sakta na may napakawalang hiya talaga. Bakit hindi mo masasaktan eh? Pinagtataksil ako. Hindi ka nga pinagtataksila ng asawa mo. Nagtatrabaho yung tao. Kulit-kulit dyan naman na sinabi na may ibang lalaki. Malanding babae si Doleng. Bakit kasi ayaw nyo akong paniwalaan? Oh, para maniwala kayo sa akin. Yan o, din yung sabi na to, yan lalaki niya para mapatunayan na meron siyang lalaki. Eto, tingnan ninyo! Oy, oo. Naya, ayan ang video na ng dalawa ng lalaki niya. Hindi pa na kayo naniniwala sa akin. Ayan. Ang landa! Hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. Nakikipaglandian ang babae niyo. Ay, teka nga. Patingin ngang mabuti. Ulitin mo yung video, ulitin mo. Oh. Yeah. Ay, teka. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking ito. Naniniwala na kayo na may lalaking daling niyon? Anak, kilala mo ba ang lalaking kasama ni Daling sa video? Hindi. Wala akong interes na kilalanin ng lalaki ng asawa. Ay, tumigil ka. Puro ka bintag sa asawa mo. Ba naman kayo, ha? Napahita na nga ako ng prueba na may lalaki ang... Anak, tingnan mo ang tabloid na ito. Tingnan mo, ayan. Tingnan mo mabuti. Talagang nakaredy ang tabloid niyo, no? Ay, nandito lang yan eh. Tingnan mo. Alam niyo talaga agad ang mangyayari, no? Nasa dyaryo pa ng lalaki. Sunduin mo si Daling kung saan siya nagtatrabaho. Bakit ko siya susunduin? Baka puntahan siya doon ng lalaking yan. Hindi naniwala na kaya. Anak, sunduin mo ang asawa mo ngayon din. Bago siya sunduin ng lalaking yan. Hindi. Yan sila masamang dalawa. Anak, ano ka ba? Hindi tao ang lalaking tinutukoy mo. Ano ho? Aswang ang lalaking pinagsisilosan mo. Talagang aswang ang lalaking pinagsisilunan ko na eh. At inaswang niya ang asawa ko eh. Sabi nagtigilan mo yung walang kwentang pagsiselos mo. Madali ka. Sunduin mo ang asawa mo sa bahay ni Don Simon bago siya matunto ng lalaking yon. Ang inay ko, nagagawa pang mabiro. Totoong sinasabi ko. Aswang ang lalaking pinagsisilosan mo. Nay naman na, seryosong usapan to ah. Nagawa niyo pang magbiro. Umuwi na nga. Kayo? Umuwi na kayo sa bahay niyo nang makapagpahinga na kayo. Ano ka ba, Anton? Totoong sinasabi ko, anak. Aswang ang lalaking kasama ni Daling sa fast food. Talaga aswang nga dahil inasabang niya ang asawa ko. Anton! Mapasok na nga sa kwarto ko. Umuwi na kayo sa inyo. Umuwi na kayo.
Muli sana akong pagbubuhatan ng kamay ni Anton nang dumating si Don Simon. Kaya't nilipat ang atensyon ni Anton kay Don Simon. Nilapitan ni Anton si Don Simon. Nag-usap sila. Pagkatapos ng ilang sandali, binalikan ako ni Anton at sinabing, kesa daw palayasin ako ng bahay, mas mabuti na lamang daw na doon ako sa bahay ni Don Simon tumira. Nasaktan ako ng mga oras na yun dahil syato. Pero naisip kong mas mabuti kung pansamantalang lilipat ako. Sumama ako dahil naisip kong doon muna magpalipas ng sama ng loob. Sa pag-uusap namin ni Don Simon, kinumbinsi niya ako na iwanan si Anton. Pero pinanindigan ko ang pagiging mag-asawa namin ni Anton. Kaya wala na siyang nagawa pa. Na mga oras din yun, ipinatawag sa akin ni Don Simon ang driver niya para mamili. Samantala, sa bahay ay dumating ang biyanan ko. Kinumpronta si Anton na wala sa lugar ang pagseselos nito hanggang sa ipakita ni Anton ang larawan at video na kuha sa amin. Miss Beautiful, ako bang hinahanap mo? Ha? Miss, sinong hinahanap mo? Ako ba? Jerry? Daling, Jerry, anong ginagawa mo dito? ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko yung driver ni Don Simon. Hinahanap mo ang driver ni Don Simon? Kung ganun, ako ang hinahanap mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? At anong ginagawa mo dito sa bakuran ng bahay ni Don Simon? Driver nga ako ni Don Simon, kaya ako naririto. Talaga? Oo. Oh, ikaw naman. Anong ginagawa mo rito? Tagaluto ako ni Don Simon. Tagaluto ka ni Don Simon? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no, kung minsan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang sabi ko, napakaganda mo, kahit nabuntis ka na. Alam mo ikaw, mapagbiro ka talaga kahit na kailan. Natutuwa lang ako. Dahil pakiramdam ko, pinaglalapit talaga tayo ng kapalaran. Tumigil ka na nga, bago pa ako maniwala sa'yo. Ikaw kasi, ayaw mong maniwala sa sinasabi ko sa'yo. Jerry, may asawa na ako. Teka, malaki na pala ang tiyan mo. Pag-ingatan mo yan. Talaga namang pinag-iingatan ko. Itong ipinagbubuntis ko, ito yung dahilan para patuloy akong lumaban sa buhay. Oo, dapat lang lumaban ka sa buhay. At teka, kung dito ka nagtatrabaho, bakit ngayon lang kita nakita rito? Kasi simula ko pa lamang. Ikaw ang bago niyang tagaluto kung ganun. Oo nga. Teka, matagal ka na bang driver ni Don Simon? Medyo. Teka, kumusta na kayo ng asawa mo? Iniwan mo na ba siya? Hindi. At hindi ko siya iiwan. Mag-asawa kami kaya... Kaya magsasama kayo hanggang sa mapatay ka niya kung ganon. Ito naman, bakit naman ako papatay ng asawa ko? Mahal din ako noon. Mahal ka? Pagmamahal ba yung sinasaktan ka? Aba, kitang-kita ko kung papaano ka niya saktan. Sinasaktan ako noon kapag may pinagsisilosan. Kasi nga siloso siya. Daling! Po! Nasaan ka ba? Nakita mo na ba ang driver? Opo, Don Simon! Sige, sabihin mo ihanda ang kotse at aalis tayo ngayong hapon. Nagulat ako ng hapon na yun. Hindi ko akalain na driver pala ni Don Simon si Jerry. Umalis kaming tatlo ng hapon at nagtungo sa mall. Naiwan si Jerry sa sasakyan. Samantala, isinama ako ni Don Simon sa pagbili ng bagong damit at bagong sapatos. Ayoko mang tanggapin. Tinanggap ko na rin.
para hindi mapahiya si Don Simon. Habang binabagtas namin ang pasilyo ng mall, Nagustuhan mo ba ang mga yan? Opo, kaya lang nakakahiya yata si inyo. Bago pa lamang po ako. Bagong ano, Bagong tagapagluto niyo po. pero masarap naman. Wala yan. Ikinatutuwa ko lang na bilang ka ng mga bago mong damit at sapatos. Maraming salamat po ulit, Don Simon. Daling, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Don. Ho? Kung walang ibang makaririnig, pinalalayo mo ang agwat natin yan kung ganyan kalaki. Pagrespeto ko lamang po sa inyo yon. Mas huwag mo kong irespeto. Inuutusan kita. Mula ngayon, ayaw kong tawagin mo akong Don Simon. Kung tayo lang dalawa, simulan lang. Pero, Utos ko yan. Ayaw kong susuin mo. Okay lang ba, Daling? kayo po. Kung yan po ang gusto ninyo, kayo po ang bahala. Don, Simon. Dapat nga pala hindi na kita tinanong dahil utos yun eh. Yan ang nagugusto ko sa'yo. Masunurin. binilhan ako ni Don Simon ng mga mamahaling damit at sapatos ng hapon na yun. Samantala, muling pumunta ang aking biyanan sa bahay. Pero hindi nakapasok dahil hindi niya naabutan si Anton, kaya tumambay ito sa tindahan ni Beth. Mabuti naman ho at muli kayong bumisita dito sa barangay namin. Ay, tinext nga sa akin ni Daling yung pag-aaway nilang dalawa ng anak ko. Kaya siya umalis. Abay, nag-aalala ako para kay Anton. Walang magluluto sa kanya. Mapalad talaga si Anton. Kahit na basagulero meron siyang asawa at ina na laging nagmamahal sa kanya. Maiintindihan mo rin ang damdamin ng isang ina kapag naging ina ka na. Pagmamahal ng ina at asawa na binabaliwala naman ni Anton. Ay, ewan ko ba sa anak kong yun. Umiiral na naman siguro ang pagiging seloso. Oho, wala nga hong lugar ng pagsiselos niya eh. Kahit sinong lalaki pinagseselosa. Ang sabi ng anak ko, kusa raw na umalis si Daling dahil sumama daw sa lalaki. Bagay na hindi ko naman pinaniniwalaan dahil kilala ko si Daling at kilalang kilala ko rin ang anak ko. At hindi pala nabanggit sa inyo ni Anton na siya ho mismo ang nagpalayas kay Daling. Ay, kailan kaya magbabago ang anak ko? Dinig ho dito sa tindahan. Ay, kumusta naman kaya yun? Sana'y walang masamang mangyari sa kanya. Huwag naman ho kayong magsalita ng ganyan, Aling Meding. Palaban nga ho siya eh. Ay, palaban kung sa palaban. Pero, may laban naman kaya siya kung kaharap niya ay isang aswang. Ho? Aswang? Oo, kaya ako natatakot para sa kanya. Baka bigla siyang... Naku naman, Aling Meding. Nagpapapaniwala pa ho ba kayo sa mga aswang na yan? O bakit? Hindi mo pa ba nababalitaan ang muling pagsalakay ng mga aswang? Pagsalakay ng mga aswang? Oo, abay muli daw gumagala ang mga aswang. Sa katunayan, ilang beses nang naibalita sa TV yon, yung mga katawan ng tao na walang lamang loob. Ho? Abay, nakakatakot naman yan, Aling Meding. Ay, kaya nga labis ang pag-aalala ko. Baka may masamang mangyari sa manugang ko at sa apo ko. Ay, naku naman ho, wag naman ho sanang may masamang mangyari sa kanila, Aling Meding. Wag naman sana. Hindi man madala sa bahay ang biyanan ko, lagi naman kaming nag-uusap sa cellphone. Mabait ang biyanan ko. Sa kanya ko isinusumbong ang ginagawa ng anak niya. Ganon din si Beta.
Agad kong sinabi sa kanya ang nangyaring pagtatrabaho ko sa bahay ni Don Simon. Kay Beth ko nalaman na naging madalas ang pagpunta ng biyanan ko sa bahay namin habang wala ako. Mahal na mahal niya si Anton. Kaya siya ang nagluto ng pagkain niya habang wala ako. Pero hindi nabanggit sa akin ni Beth ang balitang aswang ng mga panahon na yun. Nasa bahay pa ako ni Don Simon, samantala ng mga sandaling yun ay Mabuti po pala at nasa Maynila po kayo at hindi pa nakaalis. Oo nga eh. Mabuti kamo't nag-stay pa ako ng Maynila ng ilang araw. Kung hindi, malaking problema. Tumatanda na nga ang mga tao, kaya marami nang nakakalimutan. At sa lahat na pwede nyo pang makalimutan, yung passport nyo pa. Aba, oo nga no. Napakabuti ng pamamalagi ko sa Maynila ng 1 linggo. Kung nagkataon pala, papasok kayo ng airport, wala kayong passport. Siya nga pala, medyo mahaba pang biyahe natin. Ihinto mo muna dyan sa may fast food para naman makakain tayo. hindi pa nga pala nakakaalis ng bansa si Doña Esmeralda. 1 linggo pa pala ito. Sa kapatid, bago ito sumakay ng kotse, napansin itong wala sa kanyang bag ang kanyang passport. Kaya't agad nitong binalikan ang bahay nila upang kunin ang kanyang passport. Samantala, sa bahay ni Don Simon ay Daling? Daling? Po! Halika muna dito sa kwarto ko. May ipapaayos lamang ako. Opo, Don Simon! Yang kubrikama at mga punda ng unan ay palitan mo. Kapapalit ko lang po niyan kaninang umaga. Ganun ba? Masarap mahiga sa kama kung malinis ang higa. Sir Simon, lalabas na muna ako. Ihahanda ko lang yung malulutuin ko. Huwag ka muna magluto. Mabuti pa pwede bang masayihin mo ang likod ko? Ho? Diyan, medyo masakit kasi ang likod ko kaya sige na, masayihin. Hindi po ako marunong magmasahe. Ano ka ba? Ibig ko sabihin, hindi mo minamasahe si Anton. Minamasahe po, pero... Sige na, masahihin mo na. Ay! Dali. Dali. Don Simon, Bango. teka, anong ginagawa mo sa akin? Napakaganda mo. Nagtataka ako kung bakit ganun ka lamang tinatrato ng asawa mo. Ang dapat sa'yo minamahal. Hindi sinasaktan. Tulad Teka, nito. ano ba? Bitiwan mo ako, Don Simon! Paliligayahin kita. Ako na lang ang mahalin mo. Don Simon! Huwag! Bitiwan niyo ako! Bakit ba ayaw mo sa akin? Bakit ba, ha? Bitiwan mo ako, Don Simon! Kung bibitaywang kita, saan ka pupunta, ha? Uuwi na ako! Wala ka nang uuwi ang bahay. Pinalayas ka na ng asawa mo. Dito ka na lang sa bahay ko, ha? Paliligayahin ko. Bitiwan mo, sabi ako! Bitiwan mo ako! Kailangan may mangyari sa atin, ha? Huwag ka na mangyaban. Ano ba? Hindi mo naman kaya. Bitiwan mo ako! Napakaganda lang. Bitiwan mo! Napakaganda yung Ang ganda-ganda! Bitiwan niyo ako! Anong ibig sabihin nito? Ikaw ba
babae? Sino ka? Oh, Anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto namin ng asawa ko? ma'am, ginagahasa po ako ng asawa niyo. Ano? Ginagahasa po ako din. Sinungaling! Ikaw ito pumasok dito sa kwarto ko. Tapos sasabihin mo maglilinis ka. Tapos bigla ka nagubat. Inaakit mo ko, no? Ha? Malandi ka palang babae ka. Hindi Malandi totoo ka ang na kaya? sinasabi ng asawa niyo. Tinawag niya ako dito sa loob ng kwarto niyo para pagpamasahe siya. Sinungaling! Ikaw ang nagyaya na mamasahihin mo ko! O kaya pala sinasaktan ka ng asawa mo! Napakalaking sinungalit! Malandi! Sino bang asawa nito? Asawa siya ni Anton! Si Anton? Na may utang sa'yo? Oo, siya nga! Alam mo bang pinalayas siya ni Anton? Yung babae na yan? Dahil sa pagsisinungaling niya. Ako naman ay naawa ko sa babaeng niya. Dahil akala ko'y walang mapupuntahan. Kaya ginawa ko siyang tagapagluto rito sa bahay. Pero tingnan mo yung ginawa niya. Pumasok dito sa loob ng kwarto ko. Inakit ako? Nagsisinungaling po ang asawa Ah! niyo. Hindi totoo. Ikaw ang sinungaling! Alam mo ba kung anong nadatnan ko sa bahay nila? Ha? Sisigilin ko sana si Anton. Sinasaktan niya yung babae na yan. Alam mo ba kung bakit? Dahil malagay ang babae yan. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Hindi ba't kaya ka naririto sa bahay dahil pinalayas ka ng asawa mo? Doña Esmeralda, hindi po totoo ang sinasabi ng asawa niyo. Pinagtangkaan niya akong gahasain. Heto nga po't pinunit niya ang damit ko. Huwag ka nga magdrama dito. Sinungaling ka. Ikaw nga itong pumasok dito sa kwarto namin. Tapos sinabi mo mamasahihin mo ko. Tapos ang kapalit 1,000. Walang hiya kang babae ka. Gusto mo lang yatang dumiskarte ng pera. Ginagamit mo pa ang asawa ko. Lumayas ka sa bahay na to ngayon din. Talagang lalayas ako sa bahay na to. Pero bago ako umalis, ibigay niyo sa akin ang sahod ko. Anong sahod ang sinasabi mo? Ikaw nga ito may utang pa sa akin. Ano? Para sabihin ko sa'yo, bayad na ako ng 4 na buwan sa serbisyo mo. Ano? Pero wala akong kinukuhang pera sa inyo. Ikaw wala, pero ang asawa mo, marami na. Aabot na nga ng 50,000 piso. Ano? Bakit? Hindi mo alam? Hindi ba sinabi sa'yo ng asawa mo? Bas kung hindi mo alam, ako ang magsasabi sa'yo. Para sabihin ko sa'yo, kinuha na ng asawa mo ang 4 na buwan mong sahod sa akin. Kabayaran ng asawa mo sa utang niya sa akin. At paano naman nagkautang sa'yo ang asawa nito? Sugarol kasi ang asawa niyan. Sugarol at laging talo. At pag natatalo, umuutang sa akin. Yun lang nga, umabot ng 50,000 piso ang utang sa akin. Kaya wala akong ibibigay na sahod sa kanya. Dahil kinuha na ng asawa niyang sugarol. Hindi totoo yan. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Walang hiya ka palang babae ka. Katawan mo ang ibabayad mo sa utang ninyong dalawa ng asawa mo. Oo nga, Kaya't lumayas ka na sa pamamahay ko. Ngayon din! Layas! Lumayas ka na! layas! Kalagkarin mo! Itulak mo! Ang landa! Heh! Sayang. Nadatnan nga kami ni Ma'am Esmeralda ng mga sandaling yun. Gusto akong gahasain ni Don Simon, pero hindi ito nagtagumpay dahil dumating si Ma'am Esmeralda. Pero sa halip na tulungan ako pa ang pinagbindangang dumidiskarte ng pera kay Don Simon. Ang masakit pa noon, bayad utang lamang daw pala ni Anton ang serbisyo ko kay Don Simon. Hayan lahat ng mga damit mo! Lumayas ka dito! Lumayas ka sa pamamahay ko! Malandig ang babae ka! Saan ako pupunta ngayon? Daling? Jerry, Oh, bakit? Ano nangyari? Bakit ka pinalayas ni Ma'am Esmeralda? ginagahasa ako ni Don Simon. Tamang-tamang dumating ang Doña Esmeralda. Ano ba ginagawa mo sa bakurang kung malandig babae? Umalis ka na!
Ano nang gagawin ko? Huwag ka nang umiyak. Ako nang bahala sa'yo. Jerry, Halika na. Iuuwi na kita sa inyo. hindi na ako uuwi sa bahay. Malamang galit pa rin sa akin ang asawa ko. Saan mo gustong umuwi ngayon kung ganun? Ewan ko, hindi ko alam. Pwede ba naman yun? Ganito na lang. Mas mabuti siguro, iuuwi muna kita sa amin. Nakakaya naman. Hindi binigay ang sahod ko eh. Wala ako may aambag sa mga gastusin. Huwag mo nang alalahanin yan. Ako nang bahala sa'yo. Kaya halika na. Nabigla ako, nalito. Napakabilis na mga pangyayari. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Huli na nang mapagtanto ko na ang paglayo ko kay Anton nang hindi niya nalalaman, tila ba nawalan ako ng pag-asa na muli kong makita ang lalaking iniibig ko. Nagsisisi ka ba sa pagsama sa akin? Ewan ko, hindi ko alam. Nalilito pa rin ako. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Ipanatag mong kalooban mo. Nasa mabuti kang mga kamay. Saan tayo pupunta ngayon? Sa bahay namin. Huwag ka mag-alala. Masaya dun. Kaya relax ka lang. Umuwi na kaya ako? Oo, uuwi ka rin sa inyo. Pero hindi ba't mas maganda kung pakakalmahin mo muna ang kalooban mo? Sabihin na lang natin na magbabakasyon ka lang sa bahay para naman ma-relax ka bago kayo ulit magkita ng asawa mo. Napakabilis ng mga pangyayari. Lubang nagulat ako sa mga sumunod na nangyari, lalo na nang hawakan ni Jerry ang mga kamay ko. Inilayo sa malaking bahay na yun. Marami akong naisip ng mga sandaling yun. Gusto kong umuwi, pero inisip ko na baka galit sa akin si Anton. Sa isang taon naming pagsasama, alam kong may galit pa rin siya sa akin, o kung lumipas man ang galit. Kung wala ng galit, sinusundo niya ako. Dahil sa loob ng isang linggong yun, hindi niya ako sinundo. Alam kong galit pa rin siya, kaya napilitan akong sumama kay Jerry. Naging sunod-sunuran ako kay Jerry ng mga sandaling yun. Nang sumakay kami ng bus, wala na akong magawa kundi magpatianod na lamang. Pambihira din pala yun si Don Simon, ano? Akala mo ang bait. Iyon pala, may itinatago rin. Oo nga eh. Akala ko nga natakasan ko ng bayolente kong asawa. Yun pala, masigit pa si Don Simon. Manyakis pa. Ikaw naman kasi, kung minahal mo na sana ako, edi wala ka ng problema. Jerry, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? May asawa na ako. May asawa ka nga, pero nasaan siya ngayon? Hindi ba't ang asawa mo dapat nakasama mo sa mga ganitong sitwasyon? Pero nasan siya? Wala. Dahil siya pa mismong nagpalaya sa'yo. Tama na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Bakit kasi pinahihirapan mo pang sarili mo? Eh, naririto naman ako. Jerry, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Ay, okay. Gabing-gabi na. Anong oras na kaya? Pasado 8:00 na ng gabi nung dumating yun si Doña Esmeralda. Maghahating gabi na. Naku, kaya naman pala, wala nang sasakyan sa kalsada. Teka, nasa na ba tayo? Nasa Sikihor tayo. Ano? Sikihor? Ang kilalang lugar ng mga aswang? Nagpapaniwala ka naman sa mga ganyang usap-usapan. Wala yun. Hindi yun totoo. Teka, malayo pa ba ang bahay ng tito mo? Oo, medyo malayo-layo pa.
Paano yan? Saan tayo tutuloy ngayong gabi? Ako nang bahala sa'yo. Relax ka lang. Kinakabahan ako ng mga sandaling yun, pero tuwing nakikita ko ang maamong mukha ni Jerry, nawawala ang takot ko kahit paano. Samantala, Daling! Daling, nasan ka? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Daling! Daling, nasan ka? Si Daling, hinahabol ng mga aswang. Daling! Daling! Hoy! Kumising ka, Anton! Daling! Anton! Daling! Gising! Hoy! Daling! Nananaginip ka! Napakasamang panaginip. Napanaginipan mo ang asawa mo, ano? Hinahabol daw si Daling ng mga aswang, inay. Kayo naman kasi, bukang bibig niyo ang aswang. Ayan tuloy, napanaginipan ko ang aswang. Hindi kaya sinyalis lamang ang panaginip mo. Nang sitwasyon ngayon ni Daling, Inay, anak, malakas ang kutob ko. Nasa panganib ang asawa mo. muling kinausap ng biyanan ko si Anton. Palibasa, nasa modernong panahon na tayo kaya hindi na naniniwala si Anton sa mga kwentong aswang. Samantala, nakarating na kami sa lugar na sinadya talaga ni Jerry na puntahan namin. Ang haba ng biyahe natin. Bakit pa tayo pumunta dito? Doon na lang sana tayo tumuloy sa bahay ni Beth. Ano? Tutuloy ka sa bahay ni Beth? Alam mong isang bahay lang ang pagitan ng bahay nyo at tindahan ni Beth. Idadamay mo pa ang pinsan ko. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako dahil hindi ko kabisado ang bayang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi mo man kabisadong lugar na ito. Kabisadong kabisado ko dahil taga rito ko. Kanino nga ba tayo tutuloy? Sa bahay ng Tita Sheila at Tito Douglas ko. At teka, namumutla ka yata. Sa gutom siguro. Hindi pa kasi ako kumakain ng pananghalian at ng hapunan. Kung ganon, dalian natin para makakain na. Teka, saan tayo pupunta? Sa hotel. Hotel? Magpapalipas na lang tayo ng magdamag sa isang hotel para makatulog ka. Huwag kang mag-alala. Good boy ako. Hating gabi na. Wala akong kilala sa lugar na yun. Gustuhin ko mang iwanan si Jerry ng mga sandaling yun. Hindi ko na magawa. Kahit paano, may tiwala ako kay Jerry. May ilang buwan na rin nagkakausap kami. Kumpara sa lugar na yun na kahit isa'y wala akong kakilala. Kaya't alanganin man akong sumama, wala na rin akong nagawa. Bagamat O Anton, gabi na. Anong ginagawa mo dito? Sarado ng tindahan ko. saan dinala ni Jerry ang asawa ko? Ha? Galing ako sa bahay ni Don Simon. Sinabi sa akin, magkasamang umalis si Daling at ang pinsan mong si Jerry. Abay, malay ko naman kung saan sila pupunta. Eh, hindi ko pa naman sila nakakausap pareho. Magmamangmangan ka pa? O sasabog ang ulo mo? Tinutukan mo ko ng baril at ikinasa mo? Hindi, hindi. Sampo lang to. Hindi ako magdadalawang isip na iputok sa'yo kung magsisinungaling ka sa akin. Ngayon, nasaan sila? Saan dinala ni Jerry ang asawa ko? Saan?
Naipagtapat lahat ni Beth kay Anton ang totoong pagkatao ni Jerry. May lahing aswang daw pala si Jerry. Magpinsang buo sina Beth at Jerry sa father side ni Beth. Ang ina ni Beth at ang ina ni Jerry ay magkapatid. Naikwento ng biyenan ko ang sunod-sunod na pagkawala ng ilang kadalagahan sa lugar namin simula nang dumating si Jerry noon. Sa pagpupumilit ni Anton gamit ang baril, nagawang ipagtapat ang lahat ni Beth kay Anton ang lihim ni Jerry. Samantala, nang umagang iyon, agad kaming umalis ni Jerry. Nag-arkila kami ng tricycle. Pero hindi pa man namin nararating ang bahay ng tita ni Jerry. Ibinaba na kami ayon sa driver. Masukal ang lugar ng mga kamag-anak ni Jerry. Totoo ngang malayo. Pinagsisisihan ko na ang pagsama kay Jerry dahil ang layo talaga ng lugar ng kamag-anak niya. Ilang beses kaming huminto sa paglalakad para magpahinga. Malayo pa ba? Naririto na tayo. Ha? Oh, hindi ba? Ang dami ng tao. Halika, doon ang bahay ng tita ko. Teka, nasa kasukalan pa lang ako kanina. Paano ako nakarating dito? Halika na. Ha? Ang mabuti pa, kumain ka na at nang makabawi ka ng lakas mo. Alam kong hindi ka nakatulog kagabi. Biruin mo, ang sarap ng tulog ko sa malambot na kama. Samantalang ikaw, nananatiling dilat ang mga mata mo sa labi. Ikaw naman kasi, wala kang tiwala sa akin. Hindi naman sa ganon. May asawa ko. Kahit na ganon yun, mahal ko pa rin yun. Oo na. Alam ko, mahal mo pa rin ang kolokoy na yun. Ang mabuti pa, kainin mo na tong pagkain niluto ng tiyahin ko habang mainit pa. Nakapagluto na sila kaagad? Oo, nasa loob tayo ng hotel. Tinext ko na sila na darating tayo. Kaya kumain ka na. Bakit iisa lang na plato at bowl ito? Hindi ka ba kakain? Kumain na ako. Kumain ka na? Hindi mo man lang ako hinintay? Nagutom rin kasi ako eh. Akala ko, matatagalan kang matulog. Kaya kumain na ako. Oh, dito ka lang ha. Bakit? Saan ka pupunta? Susundan ko lang ang tita ko. Dumating kasi ang asawa't may dalang talyase at panggatong. Kailangan tulungan ko sila magbuhat. Oh, sige na. Kumain ka muna habang wala pa kami. Sinundan ni Jerry ang tiyahin niya para tulungan sila sa mga kagamitan sa pagluluto tulad ng talyase at panggalang. Iniwan ako ni Jerry. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan ni Anton. Kinakabahan ako. Hindi pa rin pala ako matiis ng lokong yun. Gustuin ko mang sagutin, hindi ko masagot dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sigurado kasing magwawala na naman sa galit kapag nalaman niya na lalaki ang kasama ko. Pero nag-iwan siya ng mensahe. Napanatilihin ko raw nakabukas ang cellphone ko. Agad kong hinanap ang power bank para i-charge ang cellphone ko. Mahirap namang malubat sa ganung lugar na sitwasyon. Sinimulan kong kainin ang pagkain. Pero laking gulat ko nang may makita ako at napasigaw ako. Oh, Daling! Ano na naman ang nangyari sa'yo? Itong kinakain ko, may daliri! Ano? Anong daliri? Daliri ng tao! Daliri ng tao? Wala naman ah. Baka daliri ng manok ang nakikita mo. Eto, daliri ng manok. Ha? Daliri ng manok?
Ikaw talaga. Akala ko kung nananaginip ka kung kumakain. Kasi tingin ko kanina daliri ng tao eh. Ay nako, gutom lang yan. Kaya ang mabuti pa, kainin mo na yan habang mainit pa. At teka, paparating na sina tita at yung asawa niya. Oh, ano bang nangyayari at bakit sumisigaw tong bisita? Dahil siguro sa sobrang gutom niya, nahihilo na. Nako, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Siya nga pala. Okay lamang ba kayo dito? Kayo dalit kung iwanan niyo siya rito. Iiwanan niyo ho ako mag-isa rito? Oo, may gagawin kasi sina tito at kailangan ng tulong ko. Anong gagawin niyo? Magsisidatingan ang mga bisita nila tita. Bisita? May bisita kayong darating? Ano ho bang okasyon? Dahil andito ka. Ha? Ang ibig kong sabihin, kaugalian kasi dito na sa tuwing may bisita na katulad mo na nagagawi sa aming lugar, nagkakaroon ng salo-salo. Kaya't kailangang imbitahan namin ng ilan pa naming kamag-anak para makilala ka. Naisip kong iba ang kultura ng bayang kinaroroonan ko. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Umalis si Jerry at ang asawa ng tiyahin niya. Bago sila umalis, nakiusap ang tiyahin ni Jerry. Nahugasan ko raw ang malaking kawali. Ang tawag nila ay talyasi. Pagkaalis nila, ipinagpatuloy ko ang pagkain pero hindi ko talaga masikmura ang pagkaing inihanda nila sa akin. Tumayo ako at hinanap ang refrigerator. Nakita ko naman pero ganun na lamang ang takot ko. Napasigaw ako sa nakitang ulo ng tao sa loob ng refrigerator. Hindi ko alam kung ilang minuto akong natulala. Bumalik na lamang ako sa aking sarili nang marinig ko ang boses ni Jerry. Nataranta ako. Noon ko napagtanto, hindi ko pa pala lubusang kilala si Jerry. Nagsisi ako kung bakit hindi ko sinagot ang tawag ni Anton. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa mga sandaling yun, nanumbalik na ang napaniginipan kong halimaw. Napagtanto ko, nasa Siquijor pala ako. Iba't iba ang tumatakbo sa isip ko. Kung totoo nga ang naisip ko, kailangang pakalmahin ko ang puso ko at kailangang makaisip ako ng paraan para makaalis ng lugar na yun nang hindi nanghihinala si Jerry at ang tiyahin nito. Daling! Daling! Oh, bakit? Nandito na pala kayo. Hindi mo pa pala nahuhugasan yung talyase? Kung kasi may tumawag, kaso hindi ko naintindihan dahil choppy. Ha? May tumawag sa'yo? Yung asawa mo? Hindi si Anton, kundi yung ate ko. Kaso hindi ko nakausap. Wala sigurong signal. Jere! Sheila! Abutin mo nga itong pinamili ko. Jere! Opo! Andiyan na po! Sheila! Saglit lang ha. Tutulungan ko lang sila tito. Pinuntahan namin ni Jerry ang bagong asawa ng tiyahin niya. Pilit ko mang pinapakalma ang sarili ko habang nag-iisip ng ilang paraan kung paano ako makaalis sa lugar na yun. Sinundan ko siya. Nagganap ako ng pagkakataong makaalis sa lugar na yun. O Daling, kumusta ka na? Nakakain ka ba ng mabuti? Nakatulog ka ba ulit? Oo naman. Oh, teka. Tali? Para saan ang taling ito? Para sa bihag. Bihag? Anong bihag? Ang ibig kong sabihin, dito ko itatali ang nahuli naming hayop na siyang pagpipiestahan namin mamaya. Ha? Hindi kaya akong tinutukoy na bihag ng mga ito? Teka,
Mainit dito sa labas. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob ng bahay at magpahinga. Siguradong mapupuyat ka mamaya pag nagsidatingan ang aming mga bisita. Sige. Patutunugin ko ang cellphone ko. Kunwari, may tumatawag sa akin. Oh, nagre-ring ang cellphone mo. Oo nga eh. Hello? Hello? Hello, ate? Naririnig mo ba ako? Ano ba namang cellphone to? Bakit ba kasi? Sino ba yung tumawag? Ang ate ko. Nag-aalala lang yun. Malamang, naibalita ng ginawa natin. Kaya sigurado ako nag-aalala ang mga magulang at kapatid ko ngayon. Sige, maghanap ka ng lugar kung saan may signal. Basta, huwag kang masyadong lumayo. Oo. Sinamantala ko ang pagpayag ni Jerry. Kunyaring dahan-dahan akong naghahanap ng signal. Itinaas ko ang cellphone ko para kunyari naghahanap ako ng signal hanggang makarating ako sa lugar na hindi na ako makita pa ni Jerry. Agad akong tumakbo palayo ng lugar na yun. Lakad-takbo ang ginawa ko. Kapag nararamdaman ko ang pagod, sandali ako nagpapahinga tapos lakad-takbo uli ako. Sa paghinga ko, muling tumunog ang cellphone ko, si Anton. Bago ko pa man magawang sabihin sa kanya ang nangyari sa akin, sinabihan niya akong huwag patayin ang cellphone. Agad itong nawala nang hindi malang narinig ang gusto kong sabihin. Naisip ko na galit pa rin siya, pero bakit niya ako tinatawagan? Nang mapansin ko ang paligid, madilim na pala, lalo akong natakot. Tanging ilaw lang ng cellphone ang nagsisilbing liwanag sa dinaraanan ko. Naputol ang pag-isip ko nang mapansin kong may boses ng mga tao. Agad akong nagtago. Nakarinig ako ng tunog ng malaking pakpaka sa hindi kalayuan. Nakita ko ang 3 malaking ibong lumilipad. Ganun na lamang ang takot ko. Nakumpirma ko sa sarili ko na napunta ako sa pugad ng mga aswang. Gusto kong mahimatay sa takot, pero nanalangin ako ng mga sandaling yun. Tanging ang Poong May Kapal lamang ang makapagliligtas sa akin. Hindi ako nakakita ng mga aswang. Iba talaga ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa May Kapal. Sa pag-vibrate ng cellphone ko, nalaman ko may tumatawag sa akin. Si Anton uli. Binili niya akong panatilihing nakaswitch ang cellphone ko at agad na naputol ang linya nang hindi malang naririnig ang boses ko. Pero ang pagtawag niya sa akin, nagbigay sa akin ng konting kasiyahan sa gitna ng takot. Kahit paano, may natirang pagmamahal siya sa akin. Habang ninanamnam ko ang pag-asang magkakaayos rin kami ni Anton, nakarinig ako ng tunog ng motorsiklo. Nabuhayan ako ng loob. Muling nagring ang cellphone ko. Si Anton uli. Hello? Anton? Naririnig mo ba ang tunog ng motorsiklo? Oo. Lumapit ka sa may kalsada. Ha? Malapit na ako. Sige na. Lumapit ka na sa kalsada. Bago pa dumating ang mga aswang. Nagulat ako at nagtaka. Bakit nabanggit ni Anton ang salitang aswang at bakit niya ako pinalapit sa kalsada? Ibig bang sabihin nun ay sinundan ako ni Anton? Dalawa lang kami ni Anton sa lugar na yun na pinamumugaran ng mga aswang. Hindi ko lubos maisip kung paano ako nasundan ni Anton. Nagtataka man. Inuna kong lumapit sa kalsada. Nagpasalamat ako sa Poong May Kapal. Siya lang ang aming kaligtasan. Gusto ko mang sabihin kay Anton, pero naisip ko na baka matakot siya. Kaya muli akong nanalangin. Taimtim akong nanalangin. Palapit ng palapit ang aswang. Base sa kasuotang panlabas niya, nakilala kong yun ang suot ni Jerry.
Ibig sabihin, si Jerry nga ang nakasunod sa amin na nasa anyong aswang. Muli akong nanalangin ng taimtim. Napansin ko ang mga 10 talampakan na lang pala ang layo sa amin. Hindi na ito nakalapit pa. Kunin mo sa tagiliran ko ang baril! Daling! Dalihan mo! Ha? Sige na, bilisan mo! Bago pa makalapit sa atin ang aswang! Ibig mong sabihin, nakikita mo rin ang aswang? Oo naman. Nakikita ko dito sa side mirror ng motorsiklo ko. Kaya kahit nasa likuran natin, sige na, kunin mo na ang baril! Pero hindi ako marunong pumaril! Kalabitin mo lang ang gatilyo! Pag lumapit na yung aswang na yan, barilin mo! Tangka ko na sanang kunin sa tagiliran ni Anton ang baril, pero napansin kong lumayo na si Jerry. Gusto ko mang isipin ng mga sandaling yun na hindi sa baril na takot ang aswang, kundi sa puong may kapal. Marahil dinig ng Diyos ang aking dasal. Noon ako lubusang naniniwala na may kapangyarihan ang panalangin. Tuluyan na kaming nakalayo sa lugar ng mga aswang. Nang makapasok kami sa bayan, mag-aalas 3 na ng madaling araw. Bagamat marami ng saradong tindahan, marami rin tao sa bayan. Bagamat konti pa lamang ang nakabukas na tindahan, naramdaman kong ligtas na kami ni Anton. Kumusta ka na? Anton, Daling. Daling. Mahal pa rin kita eh. Mahal na mahal. Anton, Hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Sana Daling. Sana mapatawad mo. kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Pero, teka nga pala, paano mo ako nasundan? Paano mo ako natuntun sa kinaroroonin ko? Di ba't sinabi ko sa'yo kanina, panatilihin mong nakaswitch ang cellphone mo? Oo nga. Dahil nakaw ng cellphone mo, kaya nagawa kong itrack ang kinaroroonan mo. Ayon kay Anton, napaamin niya si Beth sa lihim niya. May lahing aswang pala talaga si Jerry. Pinag-interesan ni Jerry ang batang nasa sinapupunan ko. Kinutsaba niya si Beth para mapalapit ako kay Jerry, kapalit ng malaking halaga. Dahil sa pamimilit ni Anton, ibinigay ni Beth ang buong address kung saan ako dinala ni Jerry. Habang nakatuto kay Beth ang baril ni Anton, na-track daw ni Anton ang kinaroroonan ko sa pamamagitan ng cellphone, kaya niya ako natuntun. Sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng puong may kapal, kapwa kami ligtas na nakauwi ni Anton. Tuwang-tuwa ako dahil napatunayan kong mahal pa rin pala ako ni Anton, na kaya niya palang isugal ang buhay niya para lamang iligtas ako sa kapahamakang iyon. Pero alam ko, naniniwala ako na higit sa ginawa ni Anton, ang dakilang kapangyarihang ginawa ng Diyos para iligtas kami.